Photography is stupid. Isa na to sa mga hobby o bisyo na naimbento ng tao para meron kang pagkagastosan ng pera. Imagine kung magkano ang nagagastos ng isang seryosong gastador na photographer para sa equipment sa photography. Pagkatapos ng camera at accessories, kailangan mo din maglaan ng oras para pag-aralan yung photography. Oras na intindihin kung paano ba ang pagkuha ng magandang litrato. Kung seryoso ka pa talaga, mag-e-enroll ka pa sa mga photography workshops at kukuha ka pa ng mga certification para talagang taas noo mong matawag yung sarili mo na photographer na graduate na merong certificate. Lastly, kailangan mo din mag-invest ng resources mo para naman makakuha ng magandang picture. Kagaya ng pagpunta sa isang photo perfect na lugar para picturean o pag-join sa mga open photo shoot para naman sa portrait shoot. Napakaraming efforts ang kailangan mong ibigay sa photography. Seryoso ka ba talaga na gusto mo tong pasukin? Intro. What is up guys? Hate here and welcome to another video. Ngayon magbibigay ako ng 5 bagay na kailangan mong i-consider bago mo pasukin ng seryoso ang photography. Medyo nakalugay tayo ngayon para makita nyo yung buhok natin. Number 1. Handa ka bang gumastos? Photography na ata yung isa sa mga hobby na pwede na din nating matawag na bisyo. Kasi pag nalulung ka dito, hindi mo na mapipigilan yung sarili mong gumastos ng gumastos para sa upgrade ng camera gears and equipment mo. Minsan yung mga gastos mo sa photography ay pwedeng biglaan at dala ng bugso ng damdamin. Syempre, kung may panggastos ka. Pero kung parehas tayo na hindi naman mayaman at kabilang sa mga alipin na nagtatrabaho at nagsusumikap araw-araw, yung gastos sa photography ay mangyayari ng dahan-dahan nang hindi mo namamalayan hanggang sa maipon na lang lahat ng equipment mo. Siguro sasabihin nyo, hindi naman kailangan gumastos sa photography ng sobra-sobra. Isang camera with good lens, sapat na. Hindi totoo yan kasi sinabi ko rin yan noon. Siguro masasabi nyo din na iba-iba naman tayo ng diskarte. Well, sige, mag-a-agree ako doon. Pero gusto ko lang malaman nyo na wala pa akong kilalang photographer na seryoso na pumasok sa photography na more than 5 years na as a hobbyist or as a professional na hindi nag-upgrade ng camera or nag-invest sa mga photography related accessories. Huwag kayong mag-alala kasi may mga gastos na hindi nyo naman talaga mamamalayan na gumagastos kayo. Minsan parang installment yung upgrade na hindi mo halos mararamdaman. Number 2, handa ka bang pag-aralan ng photography? Ang photography ay pinag-aaralan din kasi kailangan mong intindihin yung mga bagay-bagay kung paano na-achieve yung magandang picture. Bukod sa basic ng photography like exposure triangle, kailangan mo din pag-aralan yung equipment na meron ka. Dapat ma-familiarize ka sa paggamit mo ng camera para ma-maximize mo siya. It takes time sometimes para ma-memorize mo yung mga settings to achieve the proper lighting ng isang litrato. Kailangan mo din intindihin yung sarili mo kung ano bang photography genre yung gusto mong pasukin. Mahalaga na malaman mo yung photography genre na gusto mong pasukin kasi dyan mo ibabase yung mga equipment upgrades and lens na mga bibilin mo pa. Kasi kung mali yung equipment na nabili mo, dyan ka mas mapapagastos. Example, kung gusto mo pala ay portrait photography pero yung mga nabili mong lens is wide na good for landscape, edi hindi maganda yung portrait photos na magiging output mo. Yung mga something ganon. Number 3, handa ka bang bigyan ng oras ang photography to gain experience? Wala namang photographer na nagsimula na magaling na agad. Lahat naman tayo sa kahit anong larangan bago maging mahusay ay kailangan munang dumaan sa pagiging beginner. Kailangan mo ng oras para pag-aralan yung photography. Kailangan mo mag-build ng experience kasama ng understanding mo sa art ng photography at sa personal art mo. Parehas ng oras na hinihingi sa'yo ng iba pang mga bagay. Pero dahil pumasok ka sa photography mo binigay yung oras na yon. Number 4,
Handa ka bang mag-fail ng madaming beses para sa reward ng magandang photo? Siguro yung first 1,000 to 10,000 shots mo ng mga picture, huwag mo masyadong asahan na maganda yan. Kasi pag ginagawa mo na ang photography, dyan mo marirealize ang value ng isang picture. Yung effort na kailangan mong ibigay para sa isang magandang picture. At madaming pagkakataon na kahit pa ibinigay mo na ang lahat ng effort at resources mo para sa isang epic na photo, ay kulang pa rin. Hindi mo pa din nakuha yung magandang picture na gusto mo dahil may mga bagay talaga na beyond our control. Isang example dyan ay kapag pangit yung weather dun sa pinipicturean mong lugar at yung iba pang mga bagay or yung mga unforeseen na bagay. Pero kahit marami ka ng failed shots, don't quit. Try ka lang ng try. Yung failures naman kasi sa photography still serves as experience pa din. Kaya tuloy lang ng tuloy. Number 5. Handa ka bang maging masaya? Masaya ang photography after mo makonsider yung mga gastos, pag-aaral, yung oras na ibinigay mo at yung mga gain experience mo sa mga failures mo sa pag-achieve ng isang epic na photo. Pag tuluyan mo nang napasok ang mundo ng photography, hindi ka na komportable na wala kang dala na camera palagi. Any moment at any given time can always become the best way to capture an epic shots. Lagi mong nakikita yung best angle ng kahit anong bagay. Lagi mong nakikita yung good side o good angle ng isang tao. Dadami din yung mga friends mo lalo na pag nalaman nila na photographer ka at meron kang magandang camera na capable to capture good photos. Dadami din yung gustong mag-invite sa'yo kung saan-saan at darating din yung time na pwede mo na din pagkakitaan yung photography. Sa simula, parang stupid talaga yung photography kasi ang dami mong kailangang i-consider para lang sa isang picture. Pero after all the struggles and challenges, ang totoo niyan ay masaya talaga ang photography at maging photographer. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV at naway may natutunan kayo or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuhay!